Another day, another memories na naman mga kamukang. Ngayong araw nga ay nandito kami sa Key Hot Tarlac para sa Usap Tayo Gathering. Solidong usapan, kamustahan at masasarap na Chinese food ang bumati sa amin dito. Almost 10 years na kaming kasal ng partner ko at aaminin ko, kapag matagal na kayo, madalas na-normalize na ang lahat. Nawawala na yung sweetness at yung ligawan moments. Minsan, nakakalimutan na talaga natin mag-share ng nararamdaman. Tapos, magtataka tayo, bakit bigla na lang hindi gigibo yung isa, diba? Sobrang solid lang talaga ng message ni Pastor Mark kasi idiniin niya kung gaano ka-importante ang communication sa mag-asawa. Meron nga silang binigay na checklist activity. 15 questions yon. At grabe, sobrang pasok sa puso naming mag-partner kamukgang. Sabayan pa ng insights ng ibang mga couples. Grabe, yung ma-experience mong matuto sa pinagdadaanan din ng iba. May mga couples nga, ang naging problem na lang is hindi na sila nag-holding hands. Yung iba naman, ang problema is hindi na nakakapagbasa ng Bible ng sabay. Iba-iba ang season, iba-ibang sitwasyon. Nakakatuwa na makaka-relate ka talaga sa pinagdadaanan nila. And talagang sobrang rare na makakarinig ka ng real testimonies. Talagang nakakatulong ito na matuto sa iba't ibang couples. Mapapaisip ka na lang sa mga simpleng bagay na hindi mo na nagagawa para sa asawa mo. Akala natin sapat na yung magpo-provide lang tayo. Akala natin okay lang ang lahat, pero nakakalimutan na pala nating makipag-usap. Nawawala na yung tunay na heart-to-heart talk para sa partner mo. Bilang lalaki naman, dito ko naman mas na-realize na kapag gusto mo palang maging totoong haligi ng tahanan at role model sa mga anak mo, kailangan mong ibaba yung pride mo at ibalik yung pagkakaibigan ninyo. Sabi nga doon sa event, meaningful conversations is built in friendship. Na-realize ko na kailangan ko palang ibalik talaga yung ligawan moments, diba? Napaisip talaga ako kamukgang minsan may oras tayo sa cellphone, sa trabaho, sa kaibigan, pero pagdating sa asawa, ayan, wala na. Tandaan natin yung sinabi sa slide na you don't find time, you make time. Dahil ang meaningful conversation demands time. Dapat mas malaki yung oras natin para mag-speak ng life sa partner natin para sabay tayong mag-grow. Kasi the goal of meaningful conversation is to grow together. Grabe, di ba? Qualitat na time talaga dapat para sa mga minamahal natin. After checking nga dun sa 15 questions, na-realize namin mag-asawa na ang ganda na pala talaga ng ginagawa ng Lord sa amin. Maliit man o malaking problema na pagtatagumpayan namin araw-araw. Hindi dahil magaling o perpekto kami, kasi in reality, we are not perfect. But with Jesus at the center, our relationship works. Sabi nga sa Proverbs 18:21, ang dila ay may kapangyarihan sa buhay at kamatayan. Kaya kamukgang piliin natin gamitin ang mga salita natin para mas mabuo yung family natin, hindi para makapanakit or makapag-separate sa atin. Isentro natin ang marriage natin kay Lord and maging inspiration sa mga nakapaligid sa atin. Kaya mamaya pag uwi mo, labitan mo si Mrs. or si Mr. Ibaba mo ang pride mo at sabihin mo, tara, usap tayo. Yun lamang mga kamukgang. Kaya sa susunod na may ganitong event sa church niyo kamukgang, sama kayo. Kasi malaking bagay ito, lalo na sa marriage ninyo. I hope marami kayo natututunan, and don't forget to follow na rin ng ating page at i-share na rin sa taong alam mong kailangan ang message na ito. Yun lamang mga kamukgang. God bless us all and let's go! Sa lahat ng pumunta sa Usap Tayo, thank you very much for being here. We're so excited to seeing you once again to the next event that we will have. Kaya for those people na talagang nahihirapan having a time, a personal time to talk with one another, eto na, samahan nyo na kami. Tara, usap tayo.